Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At mapasok tayo sa mga ibang viral sa social media, mga ka-plastic, na kung saan ay may isang kongresista na nababiral sa social media, mga ka-plastic. So hindi niya ini-expect na marami ang napaul sa kanyang mga pinagsasabi, mga ka-plastic. At ano nga ba ang kanyang mga nasabi nitong mga nakaraang araw na kung saan ay napag-usapan na tayong tungkol sa desire o imagination, mga ka-plastic. At nababiral ito sa social media, itong lalaking ito na si Congressman Bong Suntay ng District 4, Quezon City, mga ka-plastic. So bakit siya nagbabiral? Simple lang, meron po siyang actual na pahayag mula doon sa sinabihan niya ng imaginary misogynistic opinion para kay Ann Curtis, mga ka-plastic. Si Ann Curtis Smith ay hindi natin matatanggi na siya ay prestiyoso na artista, at the same time napakaganda nga naman ng babaeng yon. At sino ba naman ang hihindi sa mga reaksyon ni Congressman Bong Suntay? So panoorin natin kung ano yung kanyang mga nasabi. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. If the Honorable Zamora. With feelings pa. With feelings. Yung imagination. Sabi kasi dito, nakita ko si Ann Curtis may desire sa loob ko na nag-iinit talaga. Sinita ng House Committee on Justice ang pahayag nito ng 4th District ng Quezon City na si Representative Congressman Bong Suntay sa kanyang manifestation sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nasabi ito ni Suntay sa gitna ng talakayan sa pagsali noon ng bise sa mga rally at mga pahayag niya tungkol sa pagiging designated survivor. So, na-involve pa pala ito sa impeachment complaint. Hindi ko alam kung bakit, anong connection dun sa impeachment complaint laban kay Vice President. Bakit umabot sa puntong nag-opinion siya ng ganon? Wait lang Sabi ni Abby Aquino, and he is titled Honorable Ladies and Gentlemen. Yun ang nakakalungkot. Tinitled siya ng gobyerno as honorable. Pero, ang mga galawan niya, galawang manyakon. Plastic. The irony of it. Sabi ni Pongpong, honorable o horny. Wag ganyan. Wag naman kayo, grabe naman kayo kay Congressman. Imaginary lang yun. Bakit hindi ba kayo marunong mag-imagine? Kayong mga lalaki dyan, hindi kayo marunong mag-imagine. Horrible. Horrible dapat, hindi horonable. Sabi nga ng isa corn. Kaya nga I don't think there's a need for us to address them as such. Sila pa yung may corrupt na pag-iisip at gawain. Hindi sila pa yung honorable.
How does that make sense? Siguro dahil marami koneksyon, kaya umaabot sa punto na yung mga hindi karapat-dapat na mailuklok dyan sa ganyang posisyon ay napupunta dyan kahit mga tarantadong nilalang na magnanakaw na walang ginawa kundi maghakot ng mali-malitang pera kada mayroong project na instead na maisagawa yung project ay napupunta sa kanila at biglang yumayaman ng pamilya nila, mga kaplastic. Lustful intent. Jesus taught that looking at a woman or anyone wants a spouse at the lustful intent constitutes committing adultery in the heart. Naku, papasok na naman dito si Alvin Aragon, mga kaplastic. Tama nga yung sinabi ni Alvin Aragon, no? Mamaya, papanorin natin yung kay Alvin Aragon. Ano yung pagkakasabi niya doon? Parang may punto rin si Alvin Aragon doon na pag nakita kang naka-pek-pek short o naka two-piece o kita na yung something like that, cleavage, ay nagkakaroon ka ng adultery sa sarili mo na pagnanasa. Baga dito na pumapasok yung point of view ni Alvin Aragon. Bagay na bagay to sa i-discuss ni Alvin Aragon Di ba? Ulitin natin yung kanyang kamanyakulan ni Congressman, mga kaplastic. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Oh. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko Thank you very much, Madam Chair. If the Honorable Zamora. Madam Chair, Tinigasan na yan. have those statements stricken from the record. Madam There Chair, is Happy nothing Women's Month. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Madam Chair, Chair. I want that deleted. Para sa'yo, hindi mali yun. O tanungin ko kayo. Ikaw, kayo, mga kalalakihan. Kapag ba yung asawa mo o yung jowa mo, nakita mo yung lalaki in the first glance, nagkaroon na siya ng pagka-horn sa iyong jowa, matutuwa ka ba? Diba? So parang gina-justify niya na there's nothing crimes na ginawa niya yon kasi imaginary lang yun. Hindi naman daw siya makakasuhan. Siguro sa mata ng tao, sa mata ng batas, dito sa mundo na ito, hindi ka makakasuhan. Pero sa mata ng Diyos, nakikita mo yung mga pinaggagawa mo, may possibility na mayroon ka ng crime in spiritually. Ganyan ba ang katwiran ng mga tarantadong nilalang at bobo? There's a nothing crime. Nag-imagine lang naman ako So, ibig sabihin, pag nagjabol ka, hindi kasalanan yun. Kasi inimagine mo si Anne. Maaaring sa mata ng tao, hindi kasalanan yun kasi yung pagtingin mo sa kanya malagkit. Pero kung idinirekta mo yun sa biktima o target na pinagnanasahan mo, pwede ka makasuhan ng Safe Space Act tsaka Anti-Bastos Law. Since nasabi mo na expression mo kay Ann Curtis, may possibility na magkaso sa iyo yung tao. Depende na lang kung hindi niya papansinin itong mga ganitong klaseng usapin.
'Di ba? Kaya kayo, mga nakakakilala sa taong ito, ilayo ninyo yung mga anak ninyong babae, pinsan mong babae, jowa mong babae, na baka mamaya may ibang tinitignan na yan at may iniisip na siyang bagay na kaya niyang hubarin yung ang inyong jowa, girlfriend mo, o yung kapatid mong babae sa kanyang imaginary. Hindi nga siya nakakagawa ng physical crime, sa emotionally crime naman siya tumitira. Doon siya nilalabasan sa utak niya. The record. Can the chair hear the proper motion towards I make striking a out motion, from the Madam record? Chair. Honorable Zamora? Madam Chair, I move to strike those statements from the record. Objection, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the earlier manifestation of the Honorable Suntay about his imagination upon seeing Ann Cortez. Do I hear a second? I second. Second, Same Madam has Chair. been seconded. Is there any objection? The same has been objected to. Let us now divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hands. Those who are not in favor, please raise your right hand. Those who abstain, please raise your right hand. Tuwa pa siyang hindorotot eh. No? Just a short manifestation, Madam Chair. I just want to put on record that we cannot censure The Honorable anything which Suntay is is illegal, enjoined which is from not further illegal making or manifestation immoral. until we resolve the motion. Order, please. With a vote of 13 in the affirmative and 2 in the negative, 2 in the negative, 0 abstain. Meron? I will say it again. With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 0 abstention, let the chair say it for the third time. With 13 votes in the affirmative, 2 in the negative, and 2 abstention, the chair orders that the earlier manifestation of the Honorable Suntay be stricken out from the record. So ordered. Madam Chair, manifestation. Now you're allowed to make a manifestation. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing, but now statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without any reason. I think that's a terrible Madam precedent Madam that we're Chair. starting. The Honorable Thank you. Zamora. With all due respect to my friend, Congressman Bong Suntay, it is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. Next week, Madam Chair, for the record, I'll be attending the UN conference on the Commission, 70th Commission on the Status of Women. This is, I'm sorry, Ang masakit pa doon, tumama pa sa Women's Month yung kanyang katangahan. Siya naging example, the biggest example na misogynistic na nilalang. Ngayon, ipinaglalaban daw niya na hindi daw yun. Hindi daw yun isa element of crime, yung imaginary. Sa manifestation daw. So, meron pa siyang mga pahabol na katwiran dito, mga ka-plastic. Tingnan natin. But yun nga, if people were offended,
That was not the intention, and I want to apologize to those people, but that was never the intention. Well, that's good that you want So to you want to apologize no, to Kong Boss. Kasi as you people said, who no, feel offended. Yeah, yeah, but oo. I stand by the analogy that I made. It was an analogy that I made to drive a Ang pangit naman ng analogy mo. Sa dinami-dami mong gagawin sa analogy, yung pang si Ann Curtis pa yung pinag-initan mo. At ang masakit pa doon, with feelings pa, in-express mo kung gaano ka nagnanasa sa tao. Na parang, Analogy pala yun. Kailan naging analogy yung expression mo na nagnasa ka sa isang tao? What the hell are you doing? Oo. I stand by the analogy that I made. It was an analogy that I made to drive a point. Yeah, it's not your intention to objectify. Of course, no. It was never the intention. Di mo nga magagawang i-object kasi nga artista yon. Ang tanong, papatulang ka ba niya? Baka matulad ka sa bodyguard ni Rian Ramos na pinagugulpi doon sa loob. Iba kasi yung feeling niya nung inopinion niya about doon sa imaginary niya. With feelings. Mang Kanor type. Tapos sasabihin mo, analogy. Ang baho naman ang analogy mo. Sa dinami-dami mong i-reference, yung si Ann Curtis pang nananahimik ang pinag-initan mo. Talagang init ka sa kanya. What the hell? Timing. I think Partida yan ha. Kongresista yan. Tinatawag na honorable. Tapos ganyan siya gumalaw. Parang manyakol dyan sa kanto ng tondo. Kapag may nadaan na nakapekpek short, sisipulan. Tapos sa imaginary niya, hinuhubaran niya. Matindi imaginary niya eh. With grievous feelings. Talagang may provocative na parang kulang na lang. Kapag pinatulan siya ni Ann Curtis, talagang mata lang ang walang latay. Nataon pang Women's Month. Di ka ba nahihiya? May anak ka bang babae, Bong? May anak ka bang babae? Siguro kung may anak kang babae, marirealize mo rin kung paano mabastos ng mga ibang tao yung anak mo. Diba? Meron panayam o opinion about dito kay Karen Davila, mga ka-plastic. So, panoorin natin to. Susundin ko nga. Nagagawag kang magaling. Gusto ko lang sabihin po, Anniversary. ang Marso po ay Women's Month. Tama. Pero yung nangyari po, yung sinabi ng isang representante, Di ba kailangan mo muna? si Congressman Suntay, di ba, marami na hindi conscious at aware sa misogynistic comments, di ba, sa mga kababaihan. Ano bang Tagalog kasi baka hindi maintindihan? Ano Oo ba nga, yung misogynistic? Oo, nakaka-insulto. Sa babae. Sa babae, walang respeto. Dapat wag na natin tanggapin yung minsan biro-biro lang. Ang tagal na nating tinanggap yun, mali po yun. Diba, hindi dapat yung kulturang ganun. Hindi okay yun. Ibig mo sabihin, you can actually prove a point without being offensive to women. Oo, at saka tandaan po ng mga kongresista, no,
You are on, binabayaran kayo ng taong bayan. Official siya. O hindi kayo nandyan para magpa-cute. Wala kaming pakialam sa, alam mo, init ng kalooban ninyo. Di ba? Parang do your job well. Yes, ma'am. Di ba? Nakakagalit ko Hindi, sila. tsaka hindi, public servant. May Public karapatan ka servant, naman kasi ang oo. nagpapasweldo sa kanila, buwis naman natin. Yeah. So may karapatan tayo na i-criticize, punahin, puriin kung kailangan puriin. Diba? Kasi taxpayers' money naman. Yeah. Diba? Inisip ko, pinipili pa rin yung ganyan. Yeah, Dapat correct. mag-isip, ano? Oo. Diba? no? Sana Mapapaisip yung ka mga rin, ano? constituents po niya mag-isip-isip. At ng iba pa. Ano Diba? ka ba? South Triangle? Congressman yun dito sa South Triangle? Sa Quezon City. Dito ko nasa baka dito. Alam mo kayo mga Kaibigan babae, na yan hindi si na sila Congressman. iboto. Hala, marami-rami na. May gusto lang siyang patunayan. Sana pero mali yung mapagalitan ng example. asawa pag-uwi. Ayun. Ayun, malinaw na malinaw ang sinabi ni Karen Davila na respeto. In short, respeto, mga ka-plastic. Women's Month pa man din. Yan nga, sabi nga niya, wala kaming pakailam sa init ng kalooban. Diba? Taxpayer pa man din. Tapos ganito ang ginawa niya. So, magtungo tayo sa official statement ng Quezon City Government, mga ka-plastic, na kung saan ay naglabas na po itong ating gobyerno mula sa Quezon City. Sabi niya dito, I urge Congressman Bong Suntay to apologize for the inappropriate remarks that he made in the recent House committee hearing. His words directly contradict the spirit of empowerment that we have working hard to build here in Quezon City. Over the years, we have embraced the difficult work of establishing protections for women, constantly striving to honor their rights by creating safe space and opportunities for them. In this context, it is truly disappointing to witness Congressman Suntay's casual display of objectification on Women's Month, no less. But what makes these incidents especially troubling is the fact that as a former member of our city council, he was part of the body and passed our gender and development code. Moreover, he was the majority floor leader of the city council when he passed the Bawal Bastos Ordinance, which declares that lewd, malicious, and demeaning remarks and acts have no place in public life. Quezon City Institute this policy in 2016 ahead of the National Safe Space Act. Our policies are declaration in our cities, values of what we stand for and what we refuse to tolerate. We expect our elected officials to be first to live by them. Thus, it is clear to me we must not hesitate to push back against any act that undermines the dignity of our women. We must continue to stand for their safety, dignity, and equality without exceptions and without compromise. We call on the Congressman Sunday to take full accountability for his remarks. Yari ka! Issues proper apology and conduct himself with the dignity that his office in our city demand. Our people deserve no less. Yan ang pagkaka-statement mula po sa Mayor Joy Benmonte. Babae pa man din yung kanilang mayor sa Quezon City, mga ka-plastic. At ang mangyayari dito is pinapapunta nga itong si Congressman si Suntay sa darating na linggo para sa apologize niya o sa kanyang proper apology niya, 'di ba?
regarding dun sa nangyari, mga kaplastik, na sobrang kamanyakan ang ginawa niya, mga kaplastik. Misogynistic remarks nga naman. So, magtungo naman tayo dito sa another hirit ng kanyang pagmamalinis sa kanyang sarili. Kasi alam mo, one of the allegations were yung statements na binigay ni Vice President Sara na sinabi niya na i-imagine niya na dahil dun sa sitwasyon dun sa eskwelahan, i-imagine niya na parang gusto raw niya putulan ng ulo si Presidente. Meron desire. So there's imagination and desire. Pero ang sinasabi Huwag mo nang idamay pa yung imagination ni Sara Duterte. Hindi naman po kasi yung analogy yan na literal na puputulan niya ng ulo si PBBM. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka mo ginagamitan ng logic. Kaya niya sinabing puputulan ng ulo, yun na dahil kailangan na niyang i-cut it off yung kanyang mga anomalistic na ginagawa sa gobyerno, mga kaplastik. At hindi yan dahil literal na gagawin niya. Yun yung justification niya. So gumawa siya ng analogy niya para sa sarili niya, which is si Ann Curtis pa ang nananahimik na pinagnanasaan mo. na stated then by Kong Rufus, yun naman hindi naman criminal act yung imagination at desire. Kasi nasabi ko lang, parang ako, yung not necessarily or specifically kay Anna, kahit kanino naman na siguro na someone from the opposite sex na who's a standout. You know, you cannot help having imagination. Kaya nga, wala naman ako sinabi. Sabi ko, sometimes, you know, nagkakaroon ako ng imagination at desire. Yun lang. So there's nothing wrong. Kaya nga Yun lang. With feelings. Kung paano mo in-address kung gaano ka nagnanasa kay Ann Curtis. So hindi pala para sa'yo. It's a misogynistic narrative. Diba? Yung justification niya na okay lang daw yung ganon. Mahirap yun. Meron kang anak na babae siguro. Di ko lang alam kung meron ka man anak na babae. O sabihin na natin meron kang kamag-anak na babae. Diba? sabi ko, you know, we cannot censor everything because it sets a bad precedent. Ibig sabihin, anong ba nakita dyan? Yung composition pala ng komite, pagka meron kahit na isang word lang na sabihin mo na hindi nila magustuhan, they can strike it out of the record, and this is the second. Tarantad. Honorable ka, di ba? Alam mo sa sarili mo na honorable kang tao. Kagalang-galang in Tagalog. Tapos ikakatwiran mo na sa isang salita lang ay mabibigyan ka na ng remarkable mistake. Tandaan mo, binabayaran ka ng mga taong bayan mula sa tax. At the same time, hindi ko alam kung meron ka napapakinabangan ngayon sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Since kongresista ka rin. Hindi niya naisip kasi na siya ay coronable officials. Tapos, magsasabi ka ng mga bagay ng ganyan kagaya ng sinabi mo kay Ann Curtis na ikinatawa ng mga kababaihan doon sa meeting ninyo sa impeachment. Diba? Natawa. Dahil feeling nila
na kung nagagawa mo kay Ann Curtis yan, hindi imposibleng magawa mo yan sa mga kasamahan mo sa kongreso na babae. Nai-imagine nila na kung nakakaya mo magnasa sa isang tao, automatically, pati sa mga kasama mong babae, dyan sa kongresista. Yan ang hindi niya naiisip. Na-titled ka as honorable, pero yung ugali mo, pangkanto. Na nag-aabang ng babaeng dadaan sa harap niya at sisipulan niya at i-imaginary niya sa utak niya na hinahalay niya. Ganun na ganun kasi yung datingan ng mga babae. Kung paano mo in-express kanina yung pagkakasabi mo about kay Ann Curtis. Diba? Time that they stuck out mga statements that I made, which are neither illegal, neither unlawful, but actually factual. Yeah. Congressman, sorry to ask this, That's Congressman. actually factual. Don't you think it's a bit improper for you to say those things like the imagination kung anong pwedeng mangyari? Kaya nga, sasabihin ko nga, what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty dun sa statements na yun. Galing. Only the dirty mind? Eh ano yung tawag mo doon sa sinabi mo? Hindi ba dirty mind yun? Ano ba nangyayari sa gobyerno ngayon, mga kaplastik? Bakit kasi binoboto niyo ang mga ganyang klaseng tao? Ang hirap kasi sa mga Pilipino, basta may pangalan, mataas ang kanilang posisyon, ang dali ninyong nagpapaniwala at binoboto niyo yung mga ganitong klaseng tao. Diba? Wala daw. Gina-justify niya na hindi daw haras o hindi yun marumi yung kanyang mga pinagsasasabi. Hindi yun green jokes. Mario Joseph kang nila lang. Kaya nga, sasabihin ko nga, what's the definition of imagination? What's the definition of desire? You know, only a dirty mind can impute something which is dirty dun sa statements na yon. I can say, I desire to work for ABS-CBN because I can imagine myself as a reporter. Is that criminal? Is that unlawful? Is that bad? Iniba na naman ang kanyang analogy. Kahit sinong babae, sasabihin talaga na dirty mindset, dirty mind kang tao. Nagsalita ka lang ng ganon, talagang automatically marumi na ang utak mo. May another pa siyang opinion dito. Yan, panoorin pa natin to. It's not an impeachable offense. The analogy made was not intended to put malice in that particular statement. Ang gusto natin is i-point out that kadalasan may mga statements which are taken out of context. Dapat tignan yung kabuuan at hindi dapat nagpupunta sa konklusyon. While may mga tao siguro that found the analogy in bad taste, dun sa mga na-offend, tayo'y inuulit ko. Paano nga magiging bad taste ang mga opinion mo? Paano mo ba in-express sa publiko kung paano mo nakita si Ann Curtis? Di ba parang hinubaran mo si Ann Curtis sa iyong opinion? Paano hindi naging bad taste yun? What the? Walang malis doon sa nais nating gawin doon sa statement na yon. Ayaw natin makasakit through that analogy, but kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung
kung nasaktan siya sa sinabi, there was, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya. Dahil talaga naman maganda siya. Now, Wow. Hindi yun yung naririnig ng tao. Hindi ganun yun. Hindi yun, hindi maganda yun, hindi. Sinungaling ka. Sinungaling. Hindi yun ang pagkakasabi mo. Gusto mo ulitin natin na yun? Ha? O, ulitin natin. Hindi yun ang pagkakasabi mo eh. Tingnan natin ano yung sinabi mo dito. Maganda. Lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Yun, Oo, may maganda-ganda. desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero Oo, maganda pero may kasunod pa. Yung parang hindi mo mapigil yung sarili na kung anong pwedeng mangyari. So, may possibility na may intention ka. may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Wow. Thank you very much, Madam Chair. Wow. The Honorable Zamora. Napahagod pa siya dun. I would like Sabay tumindig yung hinan. Sabay tumindig. Matindi imaginary mo. Oh. Liyad na liyad. Di lang gandang-ganda. With feelings pa. Napaliyad ka pa sa pagkakasabi mo. Matindi ka. Ito. Gusto mo nang magdanasa ha? Gusto mong pagdasahan ha? Ito. Dalaw tayo dito sa 19 million followers niya. Ito oh, ganda oh. Oh. Gandang-ganda ka oh. Hanap tayo ng mga daring photos dito, yung talagang made-desire ka. Yung imaginary mo. Furthermore. You can imagine furthermore, ha? Yan. Hanap tayo. Yan, oh. Oh. Ano? Bongsuntay, oh. Oh. Oh, di ba? Bongsuntay. Oh, tingnan mo to, oh. Di ba? Oh. Panalo, oh. 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 Anis. Di ba? Lahat ng imagination mo, mai-imagine mo. Grabe. Eh no, tatay niya yan no. Pag nakita ng tatay niya yan yung pinagsasasabi mo, talagang imaginary furthermore ka talaga dito. Malilintikan ka sa tatay nito kahit matanda na. Oh. Ano, tingnan natin yung mga daring photo ni Ann Curtis so para ma-trigger ang kanyang imagination. Hanap tayo. Baka kasi lagi niyan tini-stock yung account ni Ann Curtis eh. Oh, mga may ano. Oh. Oh. Mata lang ang walang latay oh. Ano? Punta na. Punta na sa CR oh. Boom. Ayan oh, bungsun tayo. Ganda oh. Oh. Nakakahiya ka. May asawa ka. Tapos ganito yung ginagawa mo. No. Oh. Diba?
Bong Suntay, oh. Bong Suntay. Oh, palis, oh. Dancer, oh. Oh, Showtime host. Artista. Social media influencer pa. Oh, Bong Suntay, oh. Oh, yun, oh. May asawa ka niyan, ha? Partida, ha? May asawa ka niyan, may hirong ka pang di nagnanasahan, oh. Oh. Oh, oh, oh. May mga tropa pa, oh. Oh. Hanap tayo. May mga daring photo dyan, eh. Hanap tayo sa reel. Meron mga trending reel to si Ann Curtis before, eh. No? Oh, oh. Bong Suntay, oh. Dumaka-operate ako. Oh. Yan, oh. Bong Suntay. Yan, oh. Ganda, oh. Bong Suntay, imaginary na. Imaginary active. Activate. Oh, activate mo yan. Imaginary mo. Yun, oh. Na, araw-araw mo yan. Inaaraw-araw mo siguro yung CR, no? Ubus yung safeguard, no? Minsan gamit ka rin ng liquid soap. So, sobe yun. Hanap tayo dito. Meron siya ditong trending yung wag na tayong umuwi. Ano na yun? No. Oh, Bong Suntay, oh. Oh. Ano, copyright na naman yan. Bong Suntay, oh. Oh. Ano? Full stock na ba yung safeguard sa bahay? Ano? Panis. Ano, Bong Suntay? Ganda, ano? Panis, oh. Ano, na-imagine mo na ba? Ano? Imagine na ba? Oh? Galing. Bong Suntay, oh. Suntay. Paano ka umungol, Bong Suntay, kanina? Bong Suntay, oh. Sexy, oh. Powered by lace pa yan. Physically fit. Oh. Bong Suntay, oh. Oh. Panis ka dito. Oh. Yun, oh. Yung asawa niyo, oh. Masusuntok ka sa mukha yan, magbibilang ka ng ngipin sa sahig yan, mga ka-plastic. Hanap tayo, meron pa tayo yan. Bong Suntay. Tayo mga daring photo niya, daring videos. No? Tayo. Wala yung trending video niya na wag na tayo umuwi. Tingnan natin to, nasa dagat. Yan, oh. Nasa dagat. Imagine mo, kung nasa dagat kayo, oh. Bong Suntay, tinutulungan na kita, oh. Gaganda ng mga video niyo, oh. Diba, gandang-ganda ka? Yeah. Oh, yan. Mo, may anak na yan, no? Pinagnanasaan mo pa. Nahiya ka sa balat mo, may asawa ka rin. Ikaw yung tipong delikado sa mga kababaihan, mga ka-plastic. Nasa simpleng opinion mo lang. Diba? Simpleng opinion mo lang. Nagmimit siya na to sa iyong kapamakan bilang coronable ka. Oh? No? Oh. Panis. No? Ano? Ubus ba ang safeguard? Sulit na sulit? Bong! Bong, oh! Imagine ka! Oh? Tatlo yan, oh. Bong! 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 Oh? Panis ka, Bong!
Panis. Bong. Ubus lahat ang lakas. Bong. Ano? Napapaliyad ka sa opinion mo, di ba? Oh. Ayun. Tama na. Umahaba ng video ko. So, ito po kasi, meron po tayong, possibly na pwedeng makasuhan tong si Bong Suntay. May tinanong kasi ako sa AI, mga kaplastic. Regarding sa viral video na sinabi ni Congressman Bong Suntay about sa desire niya kay Ann Curtis Smith, bagamat feeling niya ay nag-iinit siya kay Ann, ay hindi daw ito makukonsidera bilang crime o krimen dahil ito ay feelings lang naman. Ang tanong dito, maaari ba makasuhan si Bong Suntay ayon sa kanyang ginawa? At ang may kaso ba ang pagnanasa kahit hindi alam ng biktimang babae ang nararamdaman ng isang lalaki? Na ang sagot naman dito ni AI ay ang pagpapakaramdam o pagnanasa o feelings lamang ay hindi may tuturing na krimen sa Pilipinas. Gayunpaman, ang pagpapahayag at pagnanasa sa paraan na labag sa batas, lalo na kung ito ay pinampubliko, ayun, kagaya ng sinasabi niya ngayon doon sa kanyang impeachment, diba? Sa meeting, isinapubliko niya yung expression niya about doon kay Ann Curtis. O nakakabahala o sa iba ay maaaring magkaroon ng legal na kahinatnan. Narito ang mga ilang punto na dapat isaalang-alang batay sa batas ng Pilipinas. Act of lasciviousness. Yan. Pwedeng ikaso kay kupal. Pangalawa dito, mga kaplastic, anti-sexual harassment. At ang pangatlo dito, Safe Space Act. Diba? O, ito pa, Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kahit sabihin mong nasa mga photos lang yan o video, talagang pasok pa rin yun. Depende sa elements ng crime. Yan. Sa pangkalahatan ng pagnanasa o pagpaparamdam ng pagnanasa, hindi krimen sa sarili nito. Kung sa sinarilinin mo lang, baga, hindi mo ito in-express sa ibang tao o sa mismong directly doon sa biktima, ay hindi na ito may tuturing na krimen. But, gayunpaman, kung ang pagnanasa ay pinahayag sa publiko o sa harap ng biktima mismo, sa paraan na lumalabag sa batas, tulad ng verbal sexual harassment, obscene gestures, or act of lasciviousness, ay maaaring may legal na kahinatnan. Ang konteksto at ang aktual na ginawa, verbal man o physical, ang magdidikta kung may kaso o wala. Kung ang pagnanasa ay pinahayag sa pamamagitan ng viral video na naglalaman ng mga salita o kilos na bumubuo ng harassment o acts of lasciviousness, maaari itong maging batayan ng reklamo. Pagdasal mo lang na hindi kaya reklamo ni Ann Curtis, mga kaplastic. Kaya habang ang damdamin ay pag-iinit ay hindi krimen, ang paraan ng pagpapayag nito, lalo na kung ito ay pampubliko at labag sa batas, ay maaaring magdulot ng kaso. Yun. Nasa Pilipinas tayo eh. Kung ang isang tao ay nakaranas ng pambabastos o harassment, mahalagang malaman ang kanyang karapatan, anuman ang hakbang o maaaring gawin ng isang biktima ng sexual harassment sa Pilipinas. At natama pa ito sa Women's Month, mga kaplastic. Siya ang pinaka-biggest example na kung papaanong binabastos niya ang mga individual, sikat man o hindi, basta babae, ay yun ang biggest example na kailangan protektahan ang karapatan o kaligtasan ng mga kababaihan. Lalong-lalo na, kahit sabihin mong biro lang yun, o analogy man ang tawag mo doon, o ano man yung whatever na iyong statement, ay may tuturing pa rin ng act of lasciviousness yun. Kasi, may feelings pa yung pagkakasabi niya doon. Hindi na lang sana sinabi niya kung
maganda lang, di ba? Wala naman dapat pang in-extrahan pa niya na nagnasa daw, something like that. So, yun, ang nangyari, mga ka-plastic. So, yun. Maaring makasuhan, maaring hindi. Ano? Ubus na ba ang safeguard, ha, Bong? So, hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Rambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.